Hi guys! Good morning! Kagigising-gising ko nga lang at maya-maya ay nagising na rin itong si Yumi. Buti nga at good mood na ngayon si Yumi kasi kagabi, grabe talagang inilegalig niya. Kung napansin nyo nga, bigla ko na lang tinapos ang pagbi-video ko sa Shimon Walker kagabi. Yun ay dahil nagligalig na si Yumi at grabe nang iniyak niya. Nagwawala siya sa daan as in. Hindi ko na nga alam ang gagawin noon. Ang gusto ko na lang ay makauwi ng Pinas agad-agad. Buti na lang at umokay na si Yumi. By the way, for today's gala, ito yung travel itinerary namin. Ako lang ang gumawa nito at plano dito na pupunta kami sa 3 lugar ngayong araw. Pero uunahin namin itong Xintianggang Grassland. Nung makagayak na nga ang lahat ay umalis na rin kami kasi anong oras na. Si Yumi pag nakakalabas talaga tuwang-tuwa siya. Ito nga ang get up ngayon ni Yumi, nakadress siya. At syempre ang nanay ni Yumi naka-crop top. First time ko nga mag-crop top at nahihiya talaga ako kasi hindi naman ako marunong magdala ng mga ganitong dami. Eh dahil gusto ko ng maiba naman, o ayan, magtiis ka. Sabi naman ng kapatid ko, maganda naman daw kaya sige, laban na. Naglalakad na nga kami nito mula sa hotel papuntang train station. Total malapit lang naman. O diba, ilang minuto lang nandito na kami sa train station. Ito nga ulit yung mapa ng MRT dito sa Taipei. At dahil nandito tayo sa Ximen Station, pupunta tayo sa Blue Urbanan Lane para sumakay ng train papunta naman sa Taipei Main Station. At pagdating natin sa Taipei Main Station ay pupunta tayo sa Red Lane para sumakay naman ng train papuntang Tamsui. Pero hindi tayo bababa sa Tamsui. Kumbaga, ito kasi ang train na dadaan sa pupuntahan natin, which is sa Jiantan. Kaya pag sumakay kayo ng tren sa Red Lane, dito kayo bababa sa Jiantan. Hindi ko alam kung tama ba ang pag-pronounce ko ng mga lugar dito, pero hayaan nyo na lang. At mabalik nga tayo, nandito na kami sa Jiantan Station. Oh, let's go na daw, sabi ni Yumi. Basta may elevator, nag-elevator talaga kami kasi ang hirap mag-akit panaog ng may buhat. Ito ang itsura sa exit nila. Paglabas mo, ito yung makikita mo. At itong pila na nakikita nyo ay pila ng mga sasakay sa bus. At dyan din tayo sasakay ng bus, papunta naman diretso na sa Xintianggang Grassland. Maraming bus ang nag-i-stop dyan at bawat destination ay may kanya-kanyang signage at pila. At dahil sa Xintianggang kami pupunta, ang bus number namin ay 15 at dito kami pila. Dito yan, paglabas mo ng train station, hindi na kayo tatawid kasi tabi lang talaga siya ng station. Medyo halos tapat siya dito sa bolang malaki na nakadikit sa building. Kapag sasakay kayo ng bus, i-check yung maigi yung number na nakadisplay sa kanila kasi iba-iba yun. Merong R15, yung sa amin S15. Hindi ko sure kung anong difference nun, pero malamang sa destination yun. Baka kasi maligaw kayo. Ang nasakyan pala namin ay Mini Cooper bus, parang ganun. At nandito na kami sa Xintianggang Grassland. Medyo aakyat ka pa doon para makita mo ang other side nitong lugar. At dito naman kami ibinaba ng bus. Ito na ang last destination nila. Ibinaba na nga namin si Yumi at pumasok kami dito sa parang mini museum nila. Ang tuwa nga ni Yumi kasi may mga drawing sa walls. At may mga nakasulat din. Parang history ata to ng lugar na to. English at Chinese ang nakasulat. Actually, hindi ko na talaga sila nabasa kasi nabisi ako sa pagtingin kay Yumi. At hindi rin ako mahilig magbasa ng ganito. Kaya yun, mga drawing na lang ang tiningnan ko tsaka yung mga display nila. Kasi meron silang mini creature ng lugar na to. At ito na, papunta na tayo sa lugar na maganda. Doon kami galing at ito yung sinasabi ko na aakyatin natin. Medyo mainit nga ngayong araw at hindi ko alam kung paano tatakpan ang sarili ko. Ito ang itsura ng lugar pag akyat mo. Puro green. Ang ganda na. Pero hindi pa yan. At wow! Ang ganda dito. Para ako nasa Heidi na cartoon. Nagsimula na nga kami maglakad para malibot namin to. At dahil mainit, nagpayong na lang kami ni Yumi. Buti na lang at maulap at malakas ang hangin kaya hindi masyadong masakit ang tama ng araw. At minsan naman lumililim kaya binaba ko na si Yumi para maglakad na lang siya. Sa mga nadadaanan nga namin ay may nakikita kaming mga baka at kalabaw. Itinuturo ko nga kay Yumi para makita rin niya. Dahil malayo at nakaharang itong bakod ay isinampa ko na nga lang dito si Yumi para makita niya ng maayos ang mga kalabaw. Pero ayaw niya kaya baba na lang ulit. Kaya naglakad na lang ulit kami. Alam niyo sobrang lawak nito. Feeling ko kulang ang isang araw kung iikutin nyo talaga to. Tapos mag-picture-picture pa, ay, kulang talaga. Pumasok nga kami dito sa medyo patag at hinayaan ko na si Yumi magtatakbo-takbo na lang dito. Parang medyo finifeel pa nga ng anak ko ang pagtapak dito sa mga damo. Alam nyo, kung makikita nyo lang to ng personal, sobrang ganda dito. Hindi lang kasi makapture ng cellphone ko dahil nakafocus ako kay Yumi. Siyempre, gusto ka ma-videohan ng anak ko kasi gusto ko paglaki niya, makita niya na nakarating na siya sa gantong lugar. Feeling ko nga bumabalik ako sa pagkabata ko. Yung mga taong
1990s, ganun. Alam nyo ba yung palabas na Heidi noon? Yung nakatira sila sa bundok? Parang ganun kasi ang vibe dito, nakaka-relax, ang sarap sa mata. Iba, breathtaking talaga. Samantala, si Yumi, hinayaan ko na lang muna siya dito. Oh baby, ngayon ka magtatakbo. Todo lakad na nga lang siya dito kasi hindi siya makatakbo ng maayos dahil sobrang hangin. Sawa naman siya dito ng paglalakad eh. Sa pag-uwi naman, kung saan kayo ibinaba ng bus kanina, doon din kayo mag-aabang ng bus, pabalik naman sa Jiantan Station. Yun lang! Bye!